Kayo ay aking pinitan. Pagkat dito ay sinakdal yung taong pampalasan. Pinakit ng ating kawal. Sa gagawin tayo sa sino? Sa Nazarenong dinakit. Huwag natin dinggin pilit. Siya nga na yung matuwid. Gamitin ang ating bagsik. Yan nga ang mauuwan. Sa tao na isang ulit. Kaya hindi marunong tumugon. Sa ugali natin uwan. Nasa kanya ihatid. Matatapos na yan ang tunay. Ang kanyang panangaral sa sanhi ng karamihan ng mga tao sa bayan na kanyang naumpatan. Kung sakaling may magtanggol. Sa usap ng tao ko. Hindi kaya ay magagol. At magharap ng pagtutol. Alak ninyo'y ang lahat. Sa akin ay magtiwala. At ako na ang bahala sa usaping nakula. Mananagot alipala. Ano ba nang tapitin niya? Marilag na Pontifice. Labag man po sa pinag-uutos mo, ay hinihatid ko sa inyong harapan ang mga taong ito na nag-aabol sa ating bilanggo. Sila'y pinatuloy ko sapagkat sa wari ko ay may sapat na kamahalan upang makiharap sa mga marunong na Ginoo na dito ay nagpupulong. At ang babaeng ito raw po ay ina ng ating bilanggo na hinatulan sa ngayon. At tila isasinsay sa inyo ang buong karaingan sa pating ngayon. Aruray. Hoy babae, ikaw nga ba ang ina ng Diyos na namamaraling hari ng sa Juan? Hari! Suwag ka! Hoy babae, ina ng isang hari? Hari ang iyong anak? Hari! Mga Ginoo, ang pangungusap na narinig niyo sa babae nga ay isa pang malagang patunay sa mga kasinungalingang aral ni Kristo. Pinalad kami lugba sa pagtulog niyo dito ngayon sapagkat pinagtibay ninyong lalo ang bigat ng kasalanan na napapataw sa iyong anak. Ikaw babae, dapat mo sanang inaralan ng magaling ang pinamuna mo ng buhay. Ikaw ang nangungukol. Sana'y tinuruan mo siya ng isang panampalatayang wagas. Ay di, kung hindi, hinayaan mo mailaw sa diwas ng kasalan. Pagsisinungaling, pandaraya, pagpapalalo, pagdulong-dulungan, at paghihikayat ng madlang tao sa bayan ng pawang kaululan. Di at nakaharap ka pa sa amin upang manghingi marahil ng kunti ng labat.
Ikaw ang may kasalanan sa pagkapaanyanya ni Jesus. Ikaw ang may kasalanan at nagdugtog sa kamatayan. Sa kamatayan ng iyong anak. Ngunit, ang kasalanan, nakarapat dapat ipagdisa ng inyong pinararapalangan. Ano't ganun na lamang ang pagpapuot sa isang taong nakikisama ng maayos sa bayan at walang pinararangang lalabis, kundi ang pagmamahalan at pakikipagtapos. Oh! Babae ka nga. At napakikilala ko, ikaw ay taga-bukid. Wala kang kamuang-muang sa iyong sinasalitay. Kaya, di na dapat pakipatulan. Hindi mo ba natatanto ang ginagawang paggugulo ng anak at pagabantag ng kabulaanan? Ang lahat ng yan, hindi mo natatalastas. Palibasay, ina kanyang taong sinungaling. At ikaw, Demus, nakikilala ko mo. Nasa atang gusot sa pulong naming mga tinubo. Ano? Ano't nangyayari? Katwiran ay karapatan, magtanggol ay kaawaan, nililiko'y tututulan, ano man ang kasapitan, magpasaan man humanggan. Sapagkat ang pang-abay hindi dapat, at pag-aping maliwanag, lalo na't sa kabag-habag, na aking namamalas, ang puso ko'y nabababag. At may pag-aalinlangan niyo bagang panggugulo, ang pagtuturo sa bayan ng isang matuwid na pananampalataya sa isang Diyos na totoo, na siyang lumalang ng langit at lupa. At aling kaasalan sa mundo ang nararapat pakipurihin, di gaya ng kababaang loob na kanyang ipinamalas upang siya'y uliranin ng lahat ng kaharian dito sa lupa. Kung hangad man ni Jesus ang lumabas tangan sa mga punong kinikilala, ay ano? Anong kahulugan ang kanyang itinuturo sa mga Herodyano na ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos naman? Ay, no. Ayon sa Ay, Diyos ano, may buhok sa ulo. at sumbong ng karamihan May buhok sa ulo. ay aming dinuhos. Nililinis sa paratang yung maling kaisipan. Yan ay lubos na pag-ayok sa hariang sa sinunog. Mamalikan ni Nicodemus! Taong tunay yaong si Jesus, nilangkapan ang pagka-Diyos. Ipinamamarali ni Kristo. Nasarap ang Mesyas na nanaw dito sa lupa upang maghari sa kanya. At sa di mabilang na tao ay inihayag niya na igigiba niya ang dakilang templo ng Jerusalem. Sa loob ng 3 araw na singgad ay muli niyang ibabangon. Minsan ay ginulo niya ang simbahan. At doon ay pinagtabuyan niya ng hampas sa mga ginoong walang binabagabang na kaitisan upang siya'y paniwalaan ng Diyos. Ang mga kahunghangang ito ni Nicodemus ay hindi maaaring malingid sa mata ng mga punong kinikilala. Kaya kinakailangan tumbasan ng kaparusahang nararapat. Walang alas sa kapayapaan. Yan ang anak ng ama. At ama ng anak niya, isip loob ay isa, spiritong walang hangga, walang iba kundi siya. Iisa silang tatlo, nananaw dito sa mundo, at ngayon ay pinatatanto ko ang lubos sa pagkatotoo. At di ba alam ninyo? At may pag-aalinlangan mo baga pilong ang pagka-Diyos niya. Sinabi ng propetang Micayas na isisilang sa bilog ang tagapagdugong sa bayang Israel sa landas ng langit. Doon ay pinanganak si Jesus sa gitna ng pag-aawitan ng sandaigdig
na pinuskus ng kapurihan ng mga hari dito sa lupa. Yung nalisiyan niya. Hindi kinasay-say sa salita. Ang anak ng Diyos ay isisira sa sinatutunan na isang tawag at dukhang tagabuhin. Si Kristo. Si Kristo ay anak lamang na isang matandang manwagin sa Nazaret na walang wa. Ang lakad ng pangyayari sa bayan. At alin ang hindi mo pagpapatibay ng kanyang pagkabot. Nicodemus, sa pagkawari ko'y ang gugusok lamang sa aming pag-uusap ang inyong pinarito. Ano? Ano pa nangyayari? Ay baka maglaban! Ang nabing matuwid ng isang tao at di parinaw ang kamalian sa kanya'y binibintang na sala. Hunggay! Hunggay na huli na kayo lupa sapagkat napagtibay na ang hatol na itinawat ni Kristo. Oy, si ano, si Bong Navarro. Napatayin si Jesus. Pinagpinaan namin! Halina kayo mga kali! Pinagtibay ninyo ang hatol at alin? Aling kasulatan ang sa inyo'y nag-udyok na humatol sa kasalanang may parusang kamatayan. Yan ay kataksilan nga at bintang ninyong akala kay Jesus na kahababa at alin? Aling kasulatan kaya ang pinagkunan niyo ng sama? Nicodemus! Masdan mo! Masdan mo at sa kasulatan ay nalalagda ang kapangyarihan ng punong Hudyo na makilitis sa bawat may hunghang na loob na lumalapastangan sa reliyon. Basta mo! Hindi nagsisinungaling ang kasulatan ni Nicodemus! Masdan mo maigi, Nicodemus. Nicodemus! Sana naman naiintindihan mo ang lahat ng nakasulat. Ay laki ng pagyurak ninyo sa karapatan ng Romang sa ating sumasako. Sa isang sandali, nais ninyong baliktarin ang dito'y pamamalakad upang masaya lamang ang nais niyong masasama. Niyari ninyo sa kadiliman ng gabi ang taksil na alituntunin ang pagdusta sa katwiran ng isang mabait na tao. At inangkin ninyo ngayon ang buong kapangyarihan upang makitil sa ilalim ng inyong matatalas na ko ang buhay ng isang mabantao. Kung si Jesus man ay naging dapat sa hatol ng kamatayan, ay hindi ang sinidril na ito ang makapaglilitis at makapagpapasya, kundi ang praton na si Poncio Pilato, prokurador ng Cesar at vice-presidente ng Syria, ang siyang may karapatang umukol sa kasalanan gaya ng inyong binibintang. Talubhasa ka nga, Nicodemus! At ano? At sino pang hinahanap mong nararapat na magmalasakit sa kadungisan ng reliyon, kundi ang may kapangyarihan sa Udya? Lalong katuwa-tuwa ang inyong mga pahayag, ang sinadrin ng tagahatol at ang pamunuan ng Roma ang tagapagpatupad ng hatol. Saang lupain at aling kasulatan na bibilin ang ganyang paraan ng pamamalakad, kundi nga lamang sa mga ulo niyong lipos ng maitim ang kaisipan. Anong halaga ng hukuman kung matapos makapagtawag ng parusa ay wala namang karapatan na makapagpaganap ng parusang una? Oo! Masasabi ko ang lahat ng ibig kong sabihin, Nicodemus. Tatapwat
malinaw sa kautusan ni Moises ang katwiran ng aming ginagawa. Tunay! Tunay ang sa kasulatan ni Moses ay nalalagpak ang mga punong hudyo upang lumiti sa kasalanang mabibigat. Ngunit sa ng masakop ng Romano, ang kaharian ng Hudya, ang kapangyarihang iyon ay inangkin ng pamunahay. Dito ay halal. At sa lalawigang ito, si Poncio Pilato, ang kinatawan ng Cesar, at saklaw ng kanyang katungkulan, ang umusig sa salang mabibigat. At liban na sa kanya, ay wala nang ibang pwedeng manghimasok sa ganung gawain. Nicodemus, ikaw ay magpahinga. At nang di ka napapagal, ang lahat ng sabi mo'y sumata, sapagkat lipas na sa panahon, hindi lang kami, kundi ang buong bayan na babot sa walang habas na pananandakan niyang tao mapangas. Kaya Nicodemus, sukat ang iyong pagmamatuwid. Sayang. Sayang at di ka napaaga ng dating. Di sinsanay na iligtas mo sa kamatayan ang iyong ipinagtatanggol. Ang iyong bibigyan. Talagang wasa ka akong sukat makita na matuwid sa inyong ipinasya. Nagpakalabis kayo sa pagtupad ng iyong tungkulin. Kaya hindi nagkabisa ang inyong ginagawa hanggang sa ngayon. Bukod sa rito, isang tadhanang mabigat na ibinabawal ng kautusan ang humatol sa kasalanan na mabibigat sa araw din ng pagsisimula ng hatol. Gaya rin naman ng paggawad sa gabi ng hatol ng kamatayan. Datapwat ang mga batas na ito ay sinalansang din ninyo sa pag-agap marahil na magmasikatan ng araw. Ang mga tahi-tahing katambalasanan niyari ninyo sa kadiliman ng gabi. Nararapat niya sana. Huwag gatulang si Jesus. Ngunit ano ang gagawin? Bukas ay pangili! Araw ng mga Udyo! Mahangay mabalang. Ang nakalilikong paghatol kaysa mabuhin ang alituntunin ng ganyang paraan ng paghukom. Talagang siniin ninyo ang matuwid ng isang nagsusumbong. Palibhasay, wala kayong ibang pita, kundi siyang pamatay. Piniit niyo siya ng ayon sa huli. Ay hindi! Kung hindi, patayin ng walang libang. Ganito ang may pagpapalagay ko sa mga kawil-kawil na nangyari sa usap na ito. Natatakot kayong makaipagiganti ng bayan si Jesus. Kaya sa kadiliman ng gabi ay pinaglamayan ninyo ang pagdusta sa kanyang buhay. Palibhasay, wala kayong ibang pita, kundi pawang kataksilan. Anong laking kalagayan niya sa Sinedrin? Hindi mo ba natatalastas? Sa libro'y nasusulat. Sa Galilea ay wala sumikat kahit na marunong o bantas. Ano? Ano siya nagbabansa? Kay Paro, Pilon, kayo'y mga gisip. Sinahon bagay taga saan? At si Hosias na barangal. Di ba't sa Galileang bayan, doon tumubo at sumilang yaong mga paham? Kung kaya't sa Galileang bayan, bawat propetang sumilang, o marunong kaya naman kaya inyong pinapapatay, kaya pinapil itong bayan? Nicodemus! Ano? Ano't nasasakitan kang totoo sa aming pagpapasya sa katauhan ni Jesus? Nabayaran ka ba ganun sa lapid? Gaano? Gaano sa kalaki sa iyo inupa? Nakadya mga kasama! Hindi sinabi! Ano? Hindi na anuman! Matalim! Wala! Wala! Kasi di ba niya? Wala kundi ang pagmamalasakit ko. Nanihirakan ninyo na wala munti mang paitagan. Nicodemus, lumakat ka na at di namin kailangan ang iyong mga paiwati. Sayang ang panahon namin ginugol ng pakikinig sa'yo. Kaya Nicodemus, lumakat ka na! Kay Paz, Hello! Pilon, kayo'y mga gisip, ang katwiran ng wakilis. Kahit anong masapit! Mamamatay! Ay mamatay sa pilit! At sa krus siya masasabi! Sa inyong ibabaw ibubukso
gabay! Kaibakan! Kaibakan! Jesus ang kamatayan! Ang kamatayan! Ang sinumang tumusta sa katwiran, lumaligtid sa may gabay! Wala kang kailangan! Ipapatay! Ipapatay! Ipapatay ang tao yan! Kay Max Pilon